Financial Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:02. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Headline. Headline. Yari ang mga headliners was nga gintipon sa hulot balitaan sang DYLL Radyo Pilipinas Iloilo subong nga Biyernes, July 31, 2026. Ako si Bing Pabiona, pagyari ang mga headline. Headline. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagbisita sa Northern Luzon Command kag ginhibalo ang operational readiness pagatipan sang naaminhan nga teritoryo kag maritime domain sang Pilipinas. Headline. Cabinet Secretary Benhur Abalus sa mga lokal nga opisyal kag mga lokal nga opisyales nagtumod sini nga i-maximize ang paggamit sang eGov PH app para sa mas madasig nga serbisyo sa publiko. Headline. Samtang Department of Agriculture padayon ang pagpauswag sang mga estruktura sa agrikultura pagkatapos ang pag-ani sa bugos nga pungsod. Department of Education naglunsar sang bag-ong nga plataporma sang Adapt to School kang ginapasangkad ng mga investment options. Headline. Western Visayas Bees Connects on Wheels 2026 nangin mabinungahon. Headline. 189 kaakyanon nakabaton uplift assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development. Headline. Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region, nagpanagtag sang one-time cash assistance sa idalom sang uplift program. Department of Agriculture ginlunsar ang benting bigas meron na program sa Antique. LGU Bugasog una nga nagpatuman sa probinsya sang Antique sang 20 pesos nga rice program. Headline. Department of Health kag Iloilo City Government ginunsar ang Purok Kalusugan Caravan sa distrito sang La Paz. Headline. Ganza Public Cemetery kay uhon sang Iloilo City Government.
Mga hepe kag mga investigador ginhana sa Digital Evidence Extraction and Preservation Seminar. Kahintangan sa gapas sa Evisan copies. Gintumod pinaagi sa geospatial spatial mapping kag habitat assessment. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa detalye sa mga headline, una kita sa Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Presidente Marcos ginbisita ang Northern Luzon Command sa Camp General Serviliano Aquino sa Tarlac. Sa nanibitan nga pagbisita, naghatag sang report ang NOLCOM sa Commander-in-Chief tuhoy sa ila operational readiness kag kasarang sa pag-atipan sang nanibitan nga teritoryo kag baybayon sakop ang Pilipinas. Ginhatagan pagtamo ni Presidente Marcos Jr. ang importansya sang padayon nga pagpabaskog sang kahandaan, interoperability kag koordinasyon sa iban pang nga ahensya sang gobyerno kag mga international partners. Tuyo sini nga masabat ang mga yara kag mga nagabag-o nga pagpanghangkat sa pungsudnon nga seguridad. Liwat nga ginsulit sa presidente ang malig-on nga determinasyon sang administrasyon nga pangapinan ang teritoryo, soberanya, kag bungsudnon nga interes ng Pilipinas, samtang ginapasalig ang suporta para sa kayuhan kay kasarang sa mga soldado nga Pilipino. Balita Nasyonal. Nagpanawag naman si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga opisyales sang lokal nga panguluhan nga i-maximize ukon gamiton sang husto ang eGov.ph app. Ang panawagon ginhimo ni Abalos nga sa ginhiwat nga 2026 Second Quarterly Continuing Local Legislative Education Program nga ginhiwat sa Iloilo. Suno kay Abalos paagi sa eGov.ph app mas mangin madasig ang serbisyo sang gobyerno, mas epektibo kag mas accessible sa kada Pilipino. At nanibitaan nga One Tap Digital Government App, isa ka flagship digital government platform nga ginunsar na day Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag First Lady Luis Liza Araneta Marcos. Ang eGov.ph app naghatag sang access sa digital nga serbisyo sang gobyerno, pareho sang pagkuha sa mga ID sa gobyerno, pagbayad sa mga balayran, pagkuha sa mga permit kag serbisyo o sertipiko kag pagpatigayon sa iban pang mga transaksyon sa nanuhay-tuhay nga ahensya. Balita Nasyonal. Padayon ang pagpanguna sang Department of Agriculture sa pagpauswag kag pagpaayo sang nanuhay-tuhay nga mga pasilidad sa agrikultura sa bugos nga pungsod. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga pasilidad nga ginakadtuan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sual Fish Port. Sa Pangasinan, ang ginalakipan sang agricultural kag post-harvest facilities nga nakapaidalom sa rehabilitasyon. Ang moderno nga mga kagamitan nga ginbutang sa lugar nagalakip sang bag-o nga mga unit sang pagtipig sang mabugnaw, mga freezer nga bildo kag isa ka manughimo sang yelo, tanan nga nagatuyo sa pagpauswag sa mga ikasarang sa produksyon pagkatapos sang pag-ani sang pantalan. Ini nga mga pag-uswag makabulig sa pagtapna sang pag-usik sang sobra nga nadakpan gikan sa mga mangingisda. Ilabi na sa ginatagan nga kadamuon sang manggad sa dagat, partikular ang bangros sa Sual, kag kaiping nga mga lugar. Gindugang pa sang opisyal nga ginpasangkad man, kag ginpadako ang Sual Fish Port para maka-akomodar kag maserbisyuhan ang mas madamong fishing vessels. Bangod sini, nagasalig ng Department of Agriculture nga ining mga tikang sa rehabilitasyon makapukaw sang pagpauswag sa ekonomiya sa Sual kag sa iban pa nga malapit nga mga banwa sa Pangasinan. Balita Nasyonal. Ginunsar sa Department of Education ang mga bago nga Adapt a School program nga plataporma kag papasangkad sa mga oportunidad sa investment agud mapabaskog kag ma-streamline ang proseso sang pagbaton sang bulig halin sa pribado nga sektor. Ini nga inisyatiba nagasanto sa Republic Act
8525 o kunang Adopt a School Act of 1998 kag sa mga pagsulundan sang Bureau of Internal Revenue. Sunod kay DepEd Secretary Sani Angara, ang nanibitan nga inisyatiba ang nagatuyo nga pasanyog ang transparency kag epektibo nga kolaborasyon sa tunga sang gobyerno kag private sector partners. Ginsiling ni Secretary Angara nga sa idalom sang pagpanguna ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., ginahimo nila ang maayo nga mga itinituyo, pagpatindog sang konkreto nga mga hulot klasihan, paghatagahom sa mga manunudlo, kag pagsiguro sang patas nga pag-access para sa tagsa ka mga bumulutho sa idalom sang bag-o nga plataporma, ang proseso sang suporta nga nagalakip sa mga sponsors, sang korporasyon, mga grupo, sibiko, kag mga individual nga nagapadala sang bulig mangin mas organisado. Balita Nasyonal. Sa mga balita, lokal naman, Western Visayas, BizConnex on Wheels. 2026 nangin mabinungahon. Yaring report ni JP Harvas. Ang mabinungahon ang ginhiwat ng ikaapat ng Western Visayas Biz Connection Wheels 2026 sa probinsya sang Capiz. Ang aktibidad ang ginpangunahan sa Department of Trade and Industry Western Visayas, kaupod sa Philippine Chamber of Commerce and Industry kon PCCI, kag sang Capiz Provincial Government. Sa aktibidad, ginpatpat sang gobyerno probinsyal sa mga negosyante sa Capiz ang economic agenda sa probinsya. Ginpaambit man sa provincial government ang pagtukod sa Provincial Economic Development and Investment Office o PDEPO nga nagpatuman sa nunaytuan nga programa kag proyekto kaangay sang pagpatindog sang Maragtas Pasalubong Center kag pagpanami sang Capiz Government Business Center. Naatagan man oportunidad ang mga tagpasakop nga mabatian ang tuhoy sa sustainable kag eco-friendly solution para sa mga MSME. Western Visayas Export Marketing Roadmap, pati na ang mga dalayawang istorya sa mga business leader. Sa ilang mensahe, ginpasalamatan ni DTI-6 Acting Regional Director Mutia Yusores ang mga MSME sa ilang importanteng papel sa pagpasandog sa ekonomiya, paghatag sang trabaho, kag pagdala sa mga pagbag-o sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 189 kaakyanon nakabaton uplift assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Yaring report ni Miriam Grace Erinieta. Nagpanagtag ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa 2,000 pesos na one-time cash at Nakabatang sang cash assistance ang 189 ka benepisyaryo sang uplift gikan sa DSWD sa Makato, Aklan. Ang uplift isa ka social protection program sang gobyerno nga nagahatag sang financial assistance sa poor, near poor kag low income families nga apektado sa pagsaka sa presyo sa gatong, kuryente kag iban pa nga basic commodities. Kada benepisyaryo sa Group 2 ang makabaton sang 2,000 pesos humalin Hulyo tugtub Disyembre. Ang assistance sa Hulyo ang ihatag pinaagi sa manual payout, samtang sa mga masunod naman nga binulan, ang payout nakadepende sa napilian nga digital bank o kon e-wallet sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Miriam Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Social Welfare and Development Negros Island Region nagpanagtag sang one-time cash assistance sa idalom sang uplift program. Yari ang report ni Miriam Grace Erinieta. Nagpanagtag ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sang 2,000 pesos na one-time cash assistance sa idalom sang uplift program para sa mga benepisyaryo sang walang gutom program sa Valladolid, Negros Occidental. Giniwat ang payout sa Valladolid Covered Court kadungan sa regular nga food redemption activity.
Magluwas sa pagbaton sa food commodities, nakabaton man ang kada benepisyaryo sa 2,000 pesos nga one-time cash assistance bilang dugang nga suporta gikan sa gobyerno. Magkapadayon naman ang pagpanagtag sang cash assistance sa idalom sang uplift sa ibang pang mga lugar sa Negros Island Region, kadungan sa nakaschedule nga food redemption activities bilang kabahin sa padayon nga pagpatuman sang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Mwen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Agriculture ginunsar ang Benting Bigas meron na program sa Antique. Yaring report ni JP Hervas. Ginlunsar sa Department of Agriculture kung DA sa Bugasong Antique ang Benting Bigas meron na program. Ang Benting Bigas meron na nagatuyo nga mahatagan ang mga kwalipikado nga pumuluyo sang di kalidad nga bugas sa balor nga 20 pesos kada kilo. Sa kay Agriculture Assistant Secretary Attorney Genevieve Vericaria Guevara, katimuan sa programa nga mabuhinan ang gasto sa mga pamilya nga Pilipino. Dugang pahayag sa opisyal, nagapadayon ang pagsuporta sa ila departamento sa mga programa nga magapanubos ang presyo sa pagkaon, magapabaskog sa food security, kag magapasulhay sa kabuli sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. May kang tanan nga balita, yari ang report ni Hope Torrichante. Nginuna nga LGU sa Central Antique ang Bugaso nga nagpatuman sang 20 pesos rice program ukon ang Benteng Bigas meron na. Kadungan sinigin dayaw ni Governor Paulo Javier ang tikang bilang pamatuod sang mapag-on nga pagbinuligay sang national kag lokal nga pamunuan para madulong ang barato nga bugas sa nagakinahanglan nga sektor. Suna sa gobernador katuyuan sang programa nga mapamag-an ang mga galastuhon sa mga pamilya, ilabi na ang senior citizen, persons with disability, kag iban pa nga vulnerable sector, samtang ginapapag-on ang food security sa pungsod. Nagpasalig naman si Javier sang suporta sa mga programa nga may direkta nga bulig sa mga Antiqueño pinaagi sa padayon nga koordinasyon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., Department of Agriculture, kag iban pa nga mga partners. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Health kag Iloilo City Government ginunsar ang puro kalusugan caravan sa distrito sang La Paz. Yari ang report ni Janelle Baclay. Dindala sa Iloilo City Government kag Department of Health Region 6 ang pila ka serbisyo medikal kabayan sa pagbunsar sa puro kalusugan caravan sa La Paz District. Subong adlaw, Hulyo 31. Ang programa inisyatibo sa LGU nga magatag ng serbisyo sa komunidad paagi sa preventive care, disease prevention, kag health intervention sa 8 ka priority areas nga nutrition, maternal kag child health, adolescent health, environmental sanitation, vaccination, TB and HIV screening, road safety kag non-communicable diseases. Gitpakigbayan ni Dr. Candice Tupas, City Executive Assistant for Medical Tourism and other health initiatives, ang importansya sa accessible healthcare labi na gid para sa mga kubos. Dugang pa niya kinahanglan ang prevention kag early detection kag masakit agod nga malikawan ang mabugat nga epekto sini sa pamilya. Sa karavan ginpahamtang man ang mga wash corner, immunization lounge, teenage pregnancy booth, nutrition station, kag iban pa nga serbisyo para sa mga residente sang lapas lakip ng libre nga bulong sa mga kabataan. Nagpirma man ang mga stakeholders sang commitment para suportahan ang inclusive kag accessible na community-based health initiative. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tanza Public Cemetery natala ng akayuhon sang Iloilo City Government. Yaring report ni Janelle Baclay. Nagpain sa pondo ng Iloilo City Government balor 5 million pesos para sa Phase 1 rehabilitation sang Tanza Public Cemetery kabayan sang programa sang lokal nga panguluhan sang syudad nga nagasakop sa mga Ilonggo sang from womb to tomb. So kay Iloilo City Mayor sa Treñas, hindi lamang sa tion sang buhi sila, kundi hasta sa katapusan sang ila kabuhi dapat nga ginatipan ng mga Ilonggo. Dugang pa sang alkalde nagsugod ang inisyatibo sa naligid nga tuig pagi sa pag-upgrade sang free caskets program sang syudad o kun libre nga lungon nga ginahatag sang city government sa mga pumuluyo nga nagkakinahanglan. Sakop man sang 5 million pesos nga rehabilitation sang Tanza Public Cemetery pagdugang sang kapasidad sang patio
kag pagpatukod sang 200 ka apartment type sang pansyon para mas madamo ang makomodar nga nagakinahanglan. Kabahin man sang proyekto ang pag-exhume o kung pagkuha sa mga tulan kag pag-demolish sa mga daan kag delikado nga struktura. Sunod pa sa alkalde, igasunod man nga pagkakayuhon namo ang Quintin Salas kag Herios Public Cemeteries. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 5 ka truck tadakpan sa sulod ng 3 ka adlaw nga illegal quarry operation. Yari ang report ni Paul Tarosa. Dakpan ang 5 ka truck sa sulod ng 3 ka adlaw nga operasyon sang Iloilo Police Provincial Office kontra illegal quarry kaupo ng Task Force Overloading sang Iloilo Provincial Government. Ang 5 ka truck nagkadakpan sa banwa sang New Lucena, Dumangas, Gimbal, San Miguel, kag Barotac Nuevo. Ang mga nadakpan ang naglapas sa Provincial Ordinance 2025-341 o kung no howling contract, tampered delivery receipt, misdeclared entry kag dripping water sa idalom sang Revised Revenue Code of Iloilo kag paglapas man sa lokal nga mga ordinansa kangay santalan nga oras ang operasyon sang pagkwari. Temporaryo naman gin-impound ang mga truck sa istasyon sang pulis. Para ng kampanya sang Iloilo Police Provincial Office kontra illegal quarry agad maproteksyonan ang natural resources sang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga hepe kag mga investigador ginhanas sa Digital Evidence Extraction and Preservation Seminar. Yari ang pagbalik ni Paul Tarosa. Nahanas ang Police Regional Office 6 ang 108 ka hepe kag 108 ka police investigators sa ginhiwat nga Digital Evidence Extraction and Preservation Seminar. Sa seminar, nakasentro ang diskusyon sa pagkilala, pagkuha kag pagpreserbar sang digital evidence, insakto nga pagdumala sang CCTV evidence, digital backtracking techniques, kag mga fundamentals sang digital forensic examination. Paagi sa sini nga paghanas, mas mapabaskog pa sang kapulisan ang ila ihibalo sa insakto nga pagdumala sang digital evidence sagud masiguro ang integridad kag authenticity sang ilang mga ginauyatan nga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kahimtangan sang gapas-gapas sa Evison copies gintumod pinaagi sa geospatial mapping kag habitat assessment. Yaring report ni Hope Torrichante. Naghiwat sang geospatial mapping kag habitat assessment ang mga estudyante kag eksperto sa Barangay Agustin Navarra, Ibisan, Capiz para matumod ang kahimtangan kag mapabaskog ang konserbasyon sang gapas-gapas ukon Campus Temon Filipinense, isa sa nagapamiligro nga klase sang bakhawan sa Pilipinas. Ginpangunahan sang Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office Capiz ang paghatag sang teknikal nga suporta sa mga grade 12 STEM students sang Rojas City School of Philippine Craftsmen. Katuwang sa ginhiwat nga field assessment ang mga estudyante sang BS Fisheries sang Northern Iloilo State University kag ang barangay sang San Agustin, Navarra. Katuyuan sang mga estudyante nga matumod ang distribusyon, kondisyon sang puluyan kag kahimtangan sang gapas-gapas sa lugar. Naggamit sang Global Positioning System kag mobile mapping application sa mga estudyante para malista ang eksakto nga lokasyon sang kada puno, samtang gintumod man ang kadakuon sa mga puno, mga kaupod nga klase sang bakhawan, lupa, kondisyon sang kanopya, kag mga pamahog sa puluyan sa mga bakhawan. Suno sa DNR Capiz, importante ang geospatial data para matumod ang mga lugar nga dapat hatagan prioridad sa konserbasyon sa mga bakhawan, kag sa pagpasad sa mga polisiya sa husto nga pagdumala sang bakhawan, sandig sa mga siyentipiko nga datos. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Progreso Village National High School sa Bacolod City makabaton sang bag-ong 16 ka hulot klasihan. Yarong report ni JP Hervas. Kabaton sang bag-o nga school building nga may 16 ka classroom ang Progreso Village National High School sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Sining karon lang nagperma sa isa ka kasugtanan ang Bacolod City Government kag Department of Education
para sa 52.5 million pesos nga proyekto nga makaakomodar sang dugang nga 700 ka estudyante. Suno sa Bacolod City Government, ang bulituan mayara lang karon sang 12 ka classroom nga nagaserbisyo sa kapin 1,000 ka estudyante. Bangod sini, madamo nga estudyante ang kinahanglan pa nga magkadto sa iban nga barangay para sa senior high school nga mahimo mangin kabangdanan sang absenteeism o kung pag-untat sa pag-eskwela. Pasalamatan naman ni Melga sa tayang suporta sa national government sa pagpalapad sang akses sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan sang Bacolod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Health kag CBCP naghiwat sang Simba Kalusugan sa Oton, Iloilo. Yaring report ni Miriam Grace Erenieta. Naghiwas sa 11 nga Simba Kalusugan sa Western Visayas ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development kaupod ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, pinaagi sa Episcopal Commission on Healthcare, Archdiocese of Haro, pinaagi sa Commission on Healthcare, Parish of the Immaculate Conception sa Oton, kag ang local government unit sang Oton. Ginhiwat ang inaugural Simba Kalusugan sa Parish of the Immaculate Conception kag Immaculate Conception Parochial School sa Oton, Iloilo. Ang inisyatibo nagtipon sa mga ahensya sang gobyerno, faith-based organizations, healthcare professionals kag community members agud mapalapnag ang holistiko nga ikaayong lawas paagi sa aktibidad sa health promotion activities, medical services kag community engagement. Highlight sang aktibidad ang Simba Kalusugan Commitment Wall Signing nga gisundan sang medical kag dental mission. Yara sa aktibidad sang Reverend Father Dan Consino, Executive Secretary sang CBCP Episcopal Commission on Healthcare, Reverend Father Joe Marie Villalobos, Head sang Commission on Healthcare sang Archdiocese of Haro, Reverend Father Renato Cuadras, Cura Paroko sang Parish of the Immaculate Conception Oton, Dr. Clug Dualdo de Vedagracia, Development Management Officer for sang Provincial Department of Health Office Iloilo, kag mga opisyal sang DOH Western Visayas CHD kag Archdiocese of Haro. Nagtanyag man sang mga services ang health workers gikan sa WVMC, Western Visayas Sanitarium General Hospital, St. Paul's Hospital Iloilo, Oton Rural Health Unit kag Municipal Health Office. Yara man ang mga representante sang PSA, PhilHealth, Oton Local Civil Registrar Office, Oton Parish Youth Ministry, Barangay Apostolic Councils, healthcare workers, volunteers, kag parish organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Malay Police Station nakabaton sang 5 ka patrol cars gikan sa Campo Crame. Yaring report ni Paul Darosa. Kabaton sang 5 ka patrol motorcycles ang Malay Municipal Police Station halin sa Campo Crame. Ang turnover sang 5 ka Class 1 motorcycles o scooters ang ginpangunahan ni Police Major General Martin E. Defensor Jr., Director for Logistics, kaupod sa Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director sa Police Regional Office 6, kag Police Colonel Arnel E. Ramos, Provincial Director sa Aklan Police Provincial Office. Ang mga bag-o nga patrol scooters ginalauman nga magapabaskog sang police visibility kag mapadasig ang pagresponde sang kabaton sang 5 ka paskog sang police visibility kag mapadasig ang pagresponde sang kapulisan. Ilabi na nga dagsa ang mga turista kag residente nga nagapadulong sa isla sang Boracay. Ginpanugyan naman ni Police Major General Defensor ang mga pulis nga obligan ang mga bag-o nga motorsiklo nga ginhatag sa ila nga dako nga bulig sa crime prevention. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Rojas City Mayor Dadivas nagpalabot sang panamyaw sa manunudlo nga nalakip sa 2026 national finalists sa Gawad Dangal ng Bayan sang Civil Service Commission. Yaring report ni Hope Torichante. Nagpalabot sang pagpanamyaw si Mayor Ronnie Dadiva sa manunudlo sa Rojas City nga dala sa listahan sang 2026 National Semi-Finalist Gawad Dangal ng Bayan sang Civil Service Commission. Ginpanginbulahan sang alkalde si Marvic Solano Martirez,
Chief Education Supervisor sa Curriculum Implementation Division. Sa mensahe na the Divas ginpahayag sini nga si Martires inspirasyon sa tanan. Ginpahayag man niya nga well-deserved ang kadalagan ni Martires kag nagpangabay nga ipadayo ng paghatag sang kalidad nga edukasyon sa kada kabataan nga rohasnon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Amayadong mga headliners sa gintipon sa news team sa DYWL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo sa AM band. Kag makita ang mga posting sa mga balita kag iban pa nga mga impormasyon sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Kaupad ko sa technical side si Roy Louie Kaipang at si Rochelle Jones Otahero. Ako si Bing Pabiona ng inyong Tagbalita, Pilipinas. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media